Na-neutralize natin ang surveillance gap sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsasama sa mga advanced NATO specs ng mga drones sa mga operasyong partikular ng Philippine Coast Guard. Sinusubaybayan ng mga asset na ito sa matataas na lugar ang mga paggalaw ng maritime militia ng China nang may makatumpakan sa operasyon na nagbibigay ng real-time na katalinuhan na sumasalungat sa mga taktika ng gray zone. Ang pagkuha na ito ay nagpapalakas ng pambansang soberanya laban sa mga pagsalakay habang ginagawang moderno ang ating estrategikong pagtugon sa panriyong mga pagsalakay. Pinalalakas din ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga kakayahan sa pagsubaybay sa West Philippine Sea gamit ang mga advanced drone mula sa mga kasosyo tulad ng US, Australia, Germany at Sweden. Ang mga asset na ito, kabilang ang Mantas, T-12 surface drone at air platform ay nagpapahusay sa maritime domain awareness laban sa mga iligal na aktibidad at maritime pressure mula sa bansang China. Ang US ay patuloy na nagbibigay ng Mantas T-12 unmanned surface vessels o USVs para sa maritime monitoring na nagtatampok ng mga sensors, mga kamera at sonar para subaybayan ang tubig ng exclusive economic zone ng bansa. Bilang karagdagan, ang mga drone ng MQ-9A Reaper ay na-deploy para sa mga reconnaissance mission na tumutulong sa pagsubaybay sa mga dayuhang sasakyang pandagat, partikular na ng bansang China. Nagatid ang Australia ng 12 mga aerial drone at pagsasanay na nagkakalaga ng 34 million pesos noong April 2025 upang pataasin ang mga kakayahan ng PCG sa pagsubaybay at kamalayan sa sitwasyon. Ginagamit din ng Philippine Coast Guard ang mga drone na Trinity F-90 Plus na binigay ng German para magpatrolya sa mga lugar na may mataas na peligro at pamahalaan. Ang iligal na pangingisda, partikular na ang West Philippine Sea na patuloy na nagbabanta ang China sa mga mangingisdang Pilipino. Bilang bahagi ng isinasagawang exercise sa Leknib 2026, sinanay ng mga tropa ng Philippine Army sa paggamit ng Saab M4 Carl Gustav Assault Weapon ng mga tropa mula sa 25th Infantry Division ng US Army. Matatanda ang kasalukuyang nagtetender ang Philippine Army ng 54 units ng bagong medium multipurpose assault weapons na pinaniwalaan ng Max Defense Philippines na akma ang tipikal na specification para sa M4 Carl Gustav. At sa nag-leak na balita mula sa payagan sa Sweden, hindi lang ang nasabing assault weapon ang bahagi ng pagbili ng Pilipinas sa Saab Bofors Dynamic, kundi kabilang na dito ang highly sophisticated na Aurora Swarm drones, isang Swedish AI-driven drone technology na nagbibigay daan sa maramihang unmanned aerial vehicles na gumana ng autonomiya para sa surveillance, mga reconnaissance at collaborative na mga gawain. Ang mga teknolohiyang ito ay pangunay nakadeploy o may deploy upang subaybayan ang West Philippine Sea, partikular na ang mga lugar na tulad ng Bajo de Masinloc dahil sa tumataas na tensyon sa dagat laban sa China. Ang mga pag-uusay na ito ay nagbibigay daan sa Philippine Coast Guard na subaybayan ang malalaking lugar ng mas madalas at magbigay ng real-time na data upang tumugon sa mga hamon sa gray zone.